Hello po mga ka-good vibes. Kumusta po kayong lahat? Pasensya na po, natagalan po ako ng pag-upload ng continuation ko po sa mga zodiac sign. So last time po nag-reading po ako ng yung pinaka-last ko po na reading ang Libra. So ngayon po ay mag-continue po ako ng babasahin ng zodiac sign ng Scorpio. At nandito po pala yung birthstone ng Scorpio ay isang tupas. So ngayon po ay i-continue ko po kung anong gabay kapalaran po ng mga Scorpio sa buwan ng Marso. So may isang linggo pa po tayong natitira sa buwan ng Marso. So ngayon po ay babasahin ko ang pinaka-last ng week ng Scorpio sa buwan ng Marso 2025. Guardian Angels, Universe, Spirit Guides. Pakita niyo po sa akin kung ano po ang karapat-dapat pong makita at babasahin po para kay Scorpio. So, kukuha po ako ng 7 baraha. 7 baraha lang po ang kukunin ko. So, yun lang po ang dapat kong kunin ay ang 7 baraha. Kukuha ko ng isa dito. So, yung unang lumabas ay ang Queen of Swords. Ito sa pinakadulo. Wheel of Fortune. Pinakagitna. The Hangman. Pangalawa. The Sun. Kuha ko ito ng gitna ulit. The Hierophant. So, 5 na yung nakuha ko. Kuha ko sa pinakadulo. The Devil. Pinaka-last. Queen of Pentacles. So, yan po ang 7 baraha na babasahin ko para sa zodiac sign ng Scorpio. So, hanay ko muna natin ito. So, yung unang lumabas na baraha kanina ay si Queen of Swords. May pangarap po kayong may pangarap po kayo na matagumpayan nyo, plano na kailangan nyong makuha sa taon na to. Isang plano na hinahangad nyo, hindi naman siya na plano na kasamaan na plano. Ano lang, may isang plano na gusto nyong makamit at gusto nyong ma-proceed itong taon na to. So, may isang plano na ginagabayan po kayo ng inyong guardian angel, ng iyong mga mahal sa buhay ba, o ano yung mga tao, mga mahal mo sa buhay na wala na dito sa mundo. So, may nagabay po sa inyo. So, itong plano na to ay magsasucess po siya sa taon na to ng 2025. So, itong buwan ng Marso, sa buwan ng Marso kasi isang linggo na lang po natitira sa buwan ng Marso ng 2025. So, itong Marso na to may inasikaso na po kayo kasi itong hindi ko alam, siguro negosyo o ano man ang plano mo, negosyo, magtayo ng bahay, magtayo ng kumpanya, o kahit anong maliit na negosyo, matatagumpayan nyo po yan kasi sa plano nyo po, sinabayan nyo po kasi ng panalangin. Maano din kasi ang mga Scorpio, matapang sila sa hamon ng buhay, at pag sila ay sila sa panalangin, lahat naman ng mga zodiac sign ay mataimtim na panalangin. Si Scorpio, pag nanalangin kasi siya, iba kasi ang way ang mga Scorpio, hindi sila nagpapakita ng emotion, hindi sila nagpapakita ng mga weakness nila. Ang mga Scorpio, lagi silang nagpapakita, lalo na sa mga mahal sa buhay nila, na isa silang matapang, at kahit anong hamon ng buhay ay matatagumpayan pa rin nila. So, kahit may problema sila, ang mga Scorpio, hindi nila yan ipapakita. Hindi nyo ipapakita sa mga mahal nyo sa buhay na ganito ang problema nyo. So, fighting kayo na tao. So, sa The Hangman naman,
ito nga yung ano, plano muna, naghahang muna, plano mo lang, pero itong taon na 'to ay mapagtatagumpayan mo po 'yan. So, hindi ko alam kung anong posisyon niyo, kung anong trabaho niyo, kung anong natapos niyo, o kung hindi ka man nakatapos ng pag-aaral. Ikaw po ay ikaw Scorpio, napaka-ano niyo po, daydreamer, mga gano'n. Pasensya na po sa English. Maano kasi kayo halimbawa nagtatrabaho kayo, nagtingin kayo sa trabaho, depende sa trabaho mo, teacher, construction worker, kahit ano man ang trabaho nyo. Nagtatrabaho kayo physically pero yung utak nyo lumilipad. Hindi naman lumilipad na parang lumilipad na walang nangyari. Nagtatrabaho kayo pero yung utak nyo kung ano na naman ang dapat gawin. Yung bang nagtatrabaho kayo physically pero yung utak nyo nagtatakbo kung ano na naman ang mangyayari. Hindi kayo nagpaplano sa actual lang na ito. May plano kayo for the next day, hindi lang ngayon, kundi sa susunod pa na time, sa susunod pa na future. So, advance kayo. May plano kayo pero may gawa. Tama ba yun? Pasensya na po. So, the Hierophant, kung babae ka man, isa kang babae na Scorpio, sa mga Scorpio, babae ka man na Scorpio, kung dalaga ka, sa taon ng 2025, kung dalaga ka, wala kang jowa, wala kang karelasyon. Kung babae ha, sa babae, kung dalaga ka, wala kang karelasyon, walang asawa, walang jowa, itong taon na to, mga Scorpio, itong 2025 na taon na to, may biglaang magpropose sa'yo ng kasal na masyasya ka. Bakit magpropose ka? Hindi naman kita jowa, hindi naman ano. Parang joke lang na pagpropose niya sa'yo. Pero hindi mo akalain, itong lalaki na to, yun pala ang maging future husband mo. Sa mga single lang to, walang jowa. Yung mga may karelasyon naman, sa mga babae na Scorpio, yung mga asawa nyo, yung jowa nyo, may isusurprise sila na biglaang surprise na hindi mo akalain na nagpaplano na pala siya ng ganitong surprise sa'yo. No? Mga Scorpio. Sa mga lalaki naman na Scorpio, may babae na nagkakagusto sa'yo, may gender, opposite sex na nagkagusto sa'yo, may same sex din na nagkakagusto sa'yo ng sikreto. Sa mga lalaki na Scorpio na walang may jowa man o wala, basta may nagkakagusto sa'yo na sikreto. Sa mga lalaki naman na walang jowa, walang asawa, walang karelasyon, focus kayo sa goal muna bago kayo mag-start ng relasyon. Ano kayo? Future first. Kailangan nyo, yung future nyo muna ay stable bago kayo magkipagrelasyon. So, may pagsubok kayong darating, pag-ingatan ang iyong kalusugan, Scorpio. Kasi sa 2025, marami kasing mga pangyayari na hindi na inaasahan sa panahon ngayon. Kung pwede, iwasan ang mga bisyo, iwasan ang mga luho sa katawan, o di kaya bisyo, iwasan. Kung pwede lang, bawas-bawasan sa mga Scorpio lang ay nigarilyo tsaka gumagamit ng mga hindi karapat-dapat na mga na pinagbabawal. Wag po kayong mag-ingat po kayo sa sarili nyo, mga Scorpio. Ingatan nyo po ang inyong kalusugan at inyong pangangatawan. Kasi isa lang ang katawan natin, isa lang ang buhay natin. So, ingatan. Huwag masyadong abusuhin ng katawan. So, Queen of Pentacles, last one. May pera kang darating. Hindi porket dito may may pera kang darating, Scorpio.
kung may ini-invest ka, yun nga, sa plano mong magnegosyo, sa plano mong may plano ka sa taon na to, negosyo, ano man ang plano mo sa 2025, matagumpayan mo yan, may nagagabay sa'yo. Tsaka, si Scorpio, sa taon ng 2025, ito nga, sabi ko nga, yung sa mga babae na walang jowa, may biglaan na mag-propose sa iyo na masya ka na lang, bakit ka akala mo joke lang, pero hindi mo alam siya pala yung maging future husband mo. Tsaka itong tao na to, itong lalaki na to, stable siya sa buhay. Stable siya sa buhay at masurprise ka talaga kasi parang hindi ka syempre, so, hindi naman kita jowa, nakikilala mo siya, pero biglaan siyang mag-propose sa iyo ng panghabang buhay na magkasama, na maging kayo na gagawa ng pamilya, mga ganun. Tsaka yung may mga asawa naman, may mga karelasyon yung pagmamahal ng asawa nyo at jowa nyo, deep, sobrang malalim, mahal na mahal kayo ng kapartner nyo. So, sa taon ng 2025, maganda ang proseso ng mga Scorpio, mag-ingatan lang ang inyong kalusugan, wag abusuhin. Kasi isa lang ang katawan natin, wag abusuhin. So, yan lang. Sa March, end of this March lang po, kinikontinue ko po ito sa buwan ng March, sa zodiac sign ng Scorpio. So, ngayon magkukuha ako ng 3 card, bonus card. Kukuha ko dito kung ano man ang mensahe sa inyo ni Universe, mga Scorpio. So, mensahe po ni Universe, galing kay Universe para kay Scorpio sa buwan ng March. Kung ano man po ang mabubunot ko po dito, makukuha ko, ibig sabihin ito po ang sinabi ni Universe sa inyo, ang mensahe niya para sa inyo, mga Scorpio. Kukuha ko ng 3 bonus card, bonus message para sa kay Scorpio galing kay Universe. Kukuha ko ng 3 mga good vibes. Biglaan, sige, isa. Kuha tayo ito ng pangalawa sa ilalim, 3. So, ito po yung 3. Ang unang lumabas ito kanina. So, ang mensahe ni Scorpio, the stork. Ito ay neutral. Change, movements, beginnings, flexibility, changeability, moving, house. Ang ganda. Neutral siya. So, ibig sabihin, ang gaan ng, excuse me po, ang gaan ng mensahe ni Universe sa'yo. Huwag kang mag-alala, mga Scorpio. Huwag mo kayong mas-stress. Everything happens for a reason. So, lahat ay magaganap ngayong 2025. Mag-start na siya ngayong March. O di kaya kung nag-start naman siya, smoothly, darating din yan sa buong taon ng 2025. So, itong second message galing kay Universe, so negative siya. The birds, brief sorrow, nervous excitement, temporary misunderstandings. Ito nga sinasabi ko sa inyo kanina, mga Scorpio, kasi negative siya. Brief sorrow. Sabi ko nga, kasi nandito si Devil kanina, pag-ingatan ang inyong kalusugan. Huwag abusuhin ang katawan. Huwag magpadala sa mga bisyo kasi delikado. Huwag magpadala ng mga ganyang klaseng bisyo. Hindi naman po lahat. Hindi lahat ng mga Scorpio. Sa makarilit lang. So, neutral lang pang last na message galing kay Universe. The ring, relationships, marriage, cooperation, togetherness, and cycles. Ito nga sinasabi ko kanina, mga Scorpio, na mga girls, yung mga boys, yung mga babae na single, na walang karelasyon, biglaan, na hindi mo akalain, bakit siya nagpo-propose, hindi ko naman siya jowa, hindi ko naman siya pero kakilala mo siya. Tsaka sa mga
So, yun nga sinasabi ko sa mga lalaki na mga single, ang pini-prepare niyo muna ang future, saka na yung relationship. So, darating kayo diyan, mga Scorpio na lalaki. Sa mga may karelasyon, stability, strong relationship, ano kayo togetherness kayo. May mga problema pero maso-solve nyo sa may mga karelasyon. May mag-asawa o magjowa. Pasensya na po. Ito lang po muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Paalam.